Sa gitna ng mabilis na pagbabago ng mundo, nananatiling matatag ang mga indigenous people o mga katutubong mamamayan, mga tagapangalaga ng kultura, kalikasan at kasaysayan. Sa Pilipinas, kinabibilangan sila ng iba't ibang grupo tulad ng Aita, Igorot at Lumad na patuloy na nagpapanatili ng kanilang tradisyon at pamumuhay sa kabila ng modernisasyon. Subalit, sa likod ng kanilang yaman sa kultura ay ang patuloy na pakikibaka laban sa pagkawala ng lupang ninuno, diskriminasyon at kakulangan sa pagkilala sa kanilang mga karapatan. Ang advokasiyang ito ay naglalayong magbigay liwanag sa kanilang kalagayan, ipaglaban ang kanilang mga karapatan at hikayatin ng bawat isa na maging bahagi ng pagkilala, paggalang at pangangalaga sa mga katutubong pamayanan. Sapagkat ang pagprotekta sa indigenous people o mga katutubo ay hindi lamang pagprotekta sa iilang grupo. Ito ay pagprotekta sa ating pinagmulan, identidad at kinabukasan bilang isang bansa. Magandang araw! Kami ang mga estudyante na may layuning makita ang tunay na kalagayan at ang indigenous community. Ngayong araw, aalamin natin kung paano nila kinukuha ang kanilang kabuhayan at kung paano naapektuhan ito ng modernong panahon. Akala ko dati, simple lang pamumuhay nila. Walang problema. Huwag ng kanilang pamumuhay. May mga hamon silang kinakaharap. Hello guys! Welcome to our vlog! At for today's video ay pupuntahan natin ang isa nating katutubong grupo na kung saan ay aalamin natin kung ano nga bang kanilang hanap buhay. Tara! Samahan nyo kami! A few moments later. At ngayon ay maghahanap tayo ng at ngayon ay pupunta na natin yung katutubo na sinasabi natin kanina upang malaman natin kung ano yung kinabubuhay nila. At meron kaming nakitang dalawa dito na tinatawag nating katutubo na badyaw. Halika! Excuse me po. Magandang umaga! Magandang umaga rin. Isa po kami sa mga vlogger na naghahanap ng katutubo at nakita namin kayo. Maaari po ba namin kayong maisali sa aming vlog at makapanayam sa kung ano lang po ang inyong hanap buhay? Oo naman. Sige po. Mayroon po ba kayong lugar na pwede nating puntahan na magiging komportable po tayo or gusto nyo dito na lang? Dito na lang tayo para mas maging komportable tayo. Sige po, tara po. A few moments later. Maraming salamat po sa pagtanggap sa amin. Pwede po ba kaming magtanong sa inyo tungkol sa kung ano ang inyong kinabubuhay? Oo naman. Ano po ang pangunahing kinabubuhay ninyo sa pang-araw-araw? Ang aming pangunahing kinabubuhay dito ay pangingisda, paghahabi ng banig at marami pang iba. Sapat ba ito sa inyong panggastusin sa pang-araw-araw? Hindi po kasi marami pong hindi nabebenta at minsan din ay nawawalan kami ng pambili ng bigas. Maraming salamat po. 2,000 years later. Ngayon ay may nakita tayong isa pang katutubo. Tara, puntahan natin para kausapin. Tara! Po, magandang umaga. Isa po kami sa mga vlogger na naghahanap po ng katutubo. At isa ka po sa aming nakita. Pwede po ba namin kayong makausap? Okay lang, sige lang. Okay na po ba sa inyo kung dito lang tayo mag-uusap? Komportable na po ba kayo dito? Doon na lang tayo para makaupo tayo ng maayos. Sige po, tara po.
2,000 years later. Nay, pwede po ba kaming magtanong sa inyo ng ilang katanungan lang po? Sige lang Iha, magtanong lang kayo. Ano po ang inyong kinabubuhay? Ang aming pangunahing kinabubuhay ay ang pagsasaka, pagtatanim ng palay, mais at mga gulay. Ang ganda naman pala ng paraan ninyo para kayong konektado sa kalikasan. Oo, tama, sapagkat ito ay bahagi na rin ng aming tradisyon at kultura. Mayroon pa po ba kayong ibang pinagkakakitaan bukod dito? Kami rin ay nangunguha ng mga prutas sa gubat, naghahabi ng mga banig at gumagawa rin kami ng mga alahas. Ibig sabihin, iba-iba pala ang paraan ninyo para mabuhay. Oo, ngunit unti-unti na itong nawawala. Ganun pala yun. Ano-ano naman po yung mga suliranin na kinakaharap ninyo? May mga kumpanya na kumukuha ng aming mga lupa. Dahil dito, nawawala ang aming tanim at pinagkukunan ng pagkain. Ibig sabihin po na naapektuhan nito yung paraan ng inyong pamumuhay. Oo, sapagkat kapag nawala ang aming lupa, wala na rin kaming titirahan. Magpapalipat-lipat kami ng pesto kung saan kami makakapamuhay. Napakasakit naman pala nun. Ngayon naiintindihan ko na kung gaano kahalaga ang kultura at tradisyon na dapat pala itong ipreserba at ingatan para ito ay mapanatili, mapahanggang sa ngayon at hanggang sa susunod pang henerasyon. Oo, tama. Ganun pala yun. At yun lamang po ang aming mga katanungan. Maraming salamat po, Nay, sa iyong oras na inilaan po para sa amin. Maraming salamat po at aalis na po kami. Sige, walang anuman. Hindi namin kailangan ng awa. Ang kailangan namin ay respeto para sa aming karapatan. Bilang kabataan, may magagawa kami. Maaari naming ipaalam sa iba ang inyong sitwasyon at suportahan ang inyong produkto at kultura. Simula ngayon, Magiging boses ninyo kami. Kapag pinoprotektahan natin ang kanilang lupa, pinoprotektahan din natin ang kanilang kultura at kinabukasan. at pati na rin ang kanilang kalikasan. Ang aming buhay ay konektado na sa lupa. Igalang ang lupa, suportahan ang kabuhayan at pakinggan ang tinig ng mga katutubo. Kita ang tunay na kalagayan. Kapag pinoprotektahan natin ang kanilang lupa, Pinoprotektahan din natin ang kanilang kultura at kinabukasan. at pati kapag pinoprotektahan natin ang kanilang lupa, Pinoprotektahan din natin ang kanilang kultura at kinabukasan. at pati na rin ang kanilang kultura. Sa lupa. Sana ay Go. Ang pagkat